Tapos si dinaknak ko na yan. Tapos siya si Bibi. Si Sarah. Ay, ako lang ako isang sabi ko ako kayo lalagay na ako. Ay, nakin. Nag-pray pa tayo. Malay mo ako sana. Sali. Oh, balik kami tayo. Not necessary. Lip-sync. Ako yung nagpuputo. Ang dami ko ka sa akin. Ako yung pinaglaban. Hindi nga ka. Hindi pwede. Mahirap. Kung nahihilo at ang kaya kailangan mo sunod. Dapat ako Ikaw na yung nag-exercise, yung lang ang tama ko. hindi pwede. Kailangan lang mag-exercise. Hindi na po. Walking lang. Sa kami ang lalakad nilalakad. Pupunta ka lang sa isang Sabi ko, gusto ko. Hindi, mamaya po. Dito tayo. Dito tayo. Okay mo. Lalo mo na natin sila. Uy, ang alto yung may nilalo sa akin. Ang magkakaroon na ito. May isang kuraan na labas ko. Smith na ako ako sila yun sa wasi dyan lang. Nakain ko na siling ang hindi na naman ginagawa. Hindi doon. Madami ba? Ay, meron dito. Yun na yung niluto dyan nung minsan ako yung nagpabuenag isla nung Friday. May natira. Ay, nasa mo ang anak ni ano, baka may ibibigay. Baka makalimut ako nasaan. Anak ni Malaya. Ay, hindi aabot ko rin. Baka ano pa na. Kanino? Si Buda. Sino ba ang buta? Hindi, si Melody. Saka si Chen. Ay, nasaan? Ayun. Baba. Anak mo. Ah, tuloy na rin. Saan? Ay, anak ko na kami. Ay, mag-ato ka na. Ising mo kami sa mga anak mo. Ay, ito ka sa tabi doon. Ay, ano pa kita? Ano pa itsura mo? Ano siya ka mo? Sino mo ba na kami? Yes, sino mo ba lahat mo? Ang tukol ba kasi? Kasi dapat tayo, hindi ka. Sinabi ko, hindi sa baba na. Hindi mo kasi naman. Oh, ano po, hindi ba? Ako pa ko hindi nagpapabalik. Hindi nagsisway. Iisa ka na. Ay, O ay nasaan? Ikaw ba hindi?
may dinasal si Tita Vida, alalahanin mo. Abay, hinaapunan ko yun, nilalagyan ko ng bread pan, at kaya ako katabi ko. Sisira lang nila ang Tita Vida. Ano ba hindi pwede isa na lang ang Ang isang anak ni Malaya, kamukha niya. Ayun, oh. Parang biyak na bunga. Uy, bukas ay kayo pupunta sa ano. Ang niligawan niya, hindi naman natin gawin. Ang galing ng balita na. Sister Dominico, Sister Indo ng asawa ni Michelle. Asawa ni Boots, si Bali. Si Bali. Yung babae. Oo. Na nagtas-connected sa Kaya asawa ni Boots Baby, kilala mo sa kanila. Asawa ni 49. 3. Bago siya i-cremate, Hindi ba kasi yung iba ay hindi naman connected to the spirit. Yun yung mga taga Dumaguete, sila. Sila ay Iba na si Mrs. B. Lima anak, dalawang anak na may bukas ang dating ng mga ay, miskin na sa loob. Ay, wala. Saan nakabunod? Punirari pag bilao. Second floor yan. Ang ganda pala ngayon. ay maganda. Sabi ko, ang ganda pala. Tapos ang lahat ng flowers ay puti. Iyon ng buwan. Ito sa kasama. Susulat sa ilas mo. Pag ako hindi ko tawag na Pati po kung nakapagpita. kaya gusto ko po na naman. Ay, nakakatawa. Isa na yata. Wala na. Isang po po pala. Kasi nakaputi na naman. Hindi mo ako ate lang. Saka sa ukay. Hindi naman. Oo, ay sila. Baka ang pangalan na alam ng banda. Ang gusto lang. Taga saan yun naman? Yan sa ilalim sa basa na yun. Patay na daw, why then? Ako na
Magandang hapon mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay narito ngayon upang pag-ukulan natin ang isang tanging pagsamba at sa paghahatid sa huling hantungan ng ating pong minamahal na mga kapatid, Malaya Merrick Cabana. Ating pong ihanda ang ating sarili sa ating pong gawain ng pagsamba sa sandaling ito. Ngunit ang totoo, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhayin ang mga matay. Nanyahan ko po ang lahat na magsitayo. Nahahanda ako ngayon, O Diyos, ako ay handa na magpuri at umawit ng awiting masisigla. Gumising ka, kaluluwa, gumising ka at magsaya. Gumising ka, tugtugin mo yaong lumang lira at alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansay, kita'y pasasalamatan. Yahweh, ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Sa langit ay ilagay mo ang taglay mong kabantugan. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa taglay mong kalakasan, kami sana ay iligtas, upang kaming iyong lingkod ay hindi na mapahamak. Dinggin mo ang dalangin ko kapag ako'y tumatawag. Umawit magpuri ng buong kagalakan, awit ng pag-ibig na mayroong bagong pag-asa at ang kalawakan, araw bituing malingning, ang Diyos na may likha, kamangha-manghang ang tunay. Alleluia, Alleluia, mag-awitan tayo. Alleluia. Umawit magpuri ng buong katapatan, ating ipagdiwang ang pag-ibig niyang dalisay sa bawat nilalang. Purihin ka, Bathala, awit na may handog, may pagsamo at pag-irog. Alleluia, Alleluia, mag-awitan tayo. Alleluia, mag-awitan tayo. Alleluia. Pinupuri ka namin, Ama, sa lahat ng panahon at oras, sa patuloy mong pagkalinga at pagkakalog sa amin ng buhay, upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo. Samahan mo po kami ngayon sa gagawin naming pagsamba, upang pasalamatan at alalahanin ang buhay na iyong pinahiram sa aming kapatid na si Malaya. Gayon din, inilalapit namin ang sambahayang ito na ngayon ay nakadarama ng kalungkutan sa pagpanaw ng kanilang mahal sa buhay. Subalit ipadama mo po sa kanila na ang kamatayan ay biyaya na nagmula sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming inihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mari na pong makaupo ang lahat. Ama sa Langit, banal na ngalan, ang kaharian mo ay sumapit, gawin
kalooban sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin pang-araw-araw naming pagkain. Kami sa sala ay patawarin, nagpapatawad sa kapwa rin. Huwag mong sa tukso kami tulutan, kundi iligtas sa kasamaan ang kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian, iyong tanan. Amen. Dadako po tayo mga kapatid sa ilang pong mga pananalita ng pag-alaala sa ating yumaong kapatid na Malaya Cabana. Nihiling ko po ang sinuman sa kapamilya na dumako po dito sa pulpit. Magandang hapon po sa inyo lahat. Alam ko po na bawat isa sa atin, merong special memories kay nanay kasi bawat isa sa atin nagkaroon ng magandang alaala. Kasi 36 years na ako yung kasama niya. Alam ko kung ano yung laman ng puso niya. Kung paano niya minahal ang kanyang mga apo, ang kanyang mga pinsan, ang kanyang mga pamangkin, ang kanyang mga anak, kapatid. Sabi nga nung kanyang mga apo sa pinsan, ang bahay daw ni nanay parang rehabilitation center. Kasi mahilig siyang mag-ampon. Yung mga pumupunta sa kanya, halos ayaw nang bumalik sa mga pamilya nila. Kasi pupunta sila sa amin ang payat. Tapos, uuwi siya sa kanila ng mataba. Kaya yung mga magulang, tuwan-tuwa. Nanay kasi siya ng lahat. Nanay, sa'yo na lang si Popoy, sa'yo na lang si Maki, si Jawon, lahat. Bawat kapatid niya, bawat pamilya, may representative na pumupunta sa amin. Ganun siya eh. Mapagbigay. Sabi nga niya, ako lang yata yung biyana na kasundo yung kanyang manugang. Totoo naman. Hindi ko masabi kung swerte ako kasi ako yung matagal niyang nakasama. 36 years. Marami kaming pinag-uusapan. Bawat detalye ng pagkabata niya, alam ko. Minsan nagtatalo kami. Sabi ko, Nay, tama na yung pagbibigay kasi kahit nakita ko nga, nung bata pa ako, sa pitaka niya, kahit 100 lang laman ng bulsa niya, ibibigay pa niya yun kung sino yung nangangailangan, kahit wala nang matira. Basta ibibigay pa niya. Nakita ko rin, yung naging 1,000 na, yung laman ng pitaka. Ibibigay pa rin niya. Pero minsan nangarap siya, sana tumama ako ng milyon sa loto. Inisa-isa niya kung sino yung pagbibigyan. Pag tumama siya, hindi mawawalan yung mga pinsan niya. Hindi mawawalan yung mga kapatid niya. Yung mga anak.
yung mga apo, lahat. Merong kabahagi. Pero hindi niya binanggit yung sarili niya. Lahat ibibigay. Minsan tinanong ako ng kapatid ko. Sabi ko, Cheryl, ano bang plano mo pag nawala si nanay? Hindi ko masagot. Kasi kahit kailan hindi ko inisip na doon siya pupunta. Kahit nagdadialysis na siya, kahit nahihirapan na siya. Kasi yung buhay ko, itinalaga ko sa kanya. Sabi ko, sa asawa ko, kahit nagkaasawa ako, kahit nagkaanak ako, sabi ko, pagbigyan mo muna ako. Nandito ako sa nanay ko muna. Pero nung June hanggang July, bakit pilit niya akong pinapaalis? Sabi ko, bakit kayo ganun si nanay? Ako yung ibinahos ko yung buhay ko sa kanya, pero bakit niya ako pilit pinapaalis? Umalis ako ng bahay sa poder niya na, syempre masama ang loob ko. Pero napag-isip ko rin na, kahit ganun kaming dalawa, nagsasamaan kami ng loob, pero ako pa rin lagi yung bumababa sa kanya. Mas sumama din loob niya sa akin, pero nagkaayos kami. Hindi ako tumigil ng pagsuyo sa kanya hanggang maging okay kami. Yung pala, nung bumalik ako sa kanya uli, nung umalis kasi ako sa kanya, naging okay ako. Marami ang tumulong sa akin para ma-establish ko yung tindahan na sarili ko. Tapos, bumalik ako sa kanya. Tuwing hapon, merong naghihilot sa kanya. Kasi laging masama na ang pakiramdam niya eh. Kaya sabi ko dun sa manghihilot na yon, tuwing hapon, kahit hindi na siya sabihan, puntahan na niya. Nung makita niya ako, pumunta ako sa kanila uli, bumalik ako, sabi nung maghihilot, kasi maghuhula din siya, sabi niya, ito si Cheryl, paayos na to, padiretso na. Sabi, narinig yun ng nanay ko. Sabi ni nanay, tamo, sabi ko sa iyo hindi ibig sabihin na pinapaalis kita, hindi ibig sabihin hindi ka mahal. Yun na pala yun. Ngayon ko naiintindihan na kaya pala niya ako pinalis para makita niya na maging okay ako. Dahil siguro kung ngayon pa lang ako aalis, hindi ko alam kung paano mabubuo yung sarili ko. Sabi niya, nung mamatay si Lele, yung kapatid ko, sabi niya, kung mahirap mawala ng asawa, mas mahirap pala ang mawala ng ng anak. Pero mas mahirap pala mawala yung ina. Noon sabi ko, nanay, mahal mo ba ako? Palaging gano'n, nanay, mahal mo ba ako? Siguro yung ibang mga kapatid ko, gano'n din lagi tinatanong nila sa sarili nila, nanay, mahal mo ba ako? Pero nung nagpunta ako sa Kuwait, hindi ako nahihirapan dahil sa bigat ng trabaho. Nahihirapan ako kasi hindi ko kinaya na mawalay ako sa kanya na matagal eh. Nagigising ako sa madaling araw para may tumatawag sa akin, Cheryl, parang ganun boses ni nanay. Kaya sabi ko, Buday, uwi na ako, hindi ko kaya dito. Tinulungan ako ng kapatid ko, kahit umuwi ako ng bigo. Kasi umalis ako dito na buo yung pangarap ko na tutulong din ako sa pamilya ko. Kasi alam ko kung ano yung kawalan nila, alam ko yung dapat nasa kanila. Pero umuwi ako na bigo. Hindi niyo lang alam. Sobrang masakit yun sa akin. Nagkaroon ako ng depression. Pero mas pinili ko yung nanay ko. Sabi ko, kailangan andun ako sa tabi ng nanay ko palagi. Yun ay alam ng asawa ko. Hiniling ko sa kanya, pero siya na yung nag-alis sa akin. Siguro dahil
gusto niyang maging settle ako bago siya umalis. Ganon si nanay. Ganon kadakila siyang ina. Salamat po. Magandang hapon po sa lahat. Ako na po siguro yung pinakamaswerte niyong apo. Kasi po, sa kanya na po talaga ako lumaki. Ngayon po, nung last po na nagkasama kami, nung niyakap niya po ako, sabi ko po sa kanya, eto na ako ngayon. Malaki na ako. Dati, sakop na sakop mo pag yayakapin ako. Ngayon, ang iniisip ko, paano na si mama? Ikaw lang yung kasama niya. Kaya nag-promise ako sa'yo nung huli. Nasalipa na ako. Siguro kaya nangyari yung mawala ako sa iyam. Kasi, alam mong, hindi ka kayanin ni mama kapag wala ka. Kaya ipinapangako ko, nanay, hindi ko iiwan si mama. Yun ang promise ko sa iyo. Nagpapasalamat ako, nay. Kasi sa lahat ng taon na nawala ako sa iyo, at ngayon nagbabalik ako, saka ka ba nawala? Alam ko na sa tuwing pupunta ako ng Lipa, na andun yung saya mo, yung ngiti mo, naaalala ko. At saka yung last time na aalis ako, sabi mo, babalik ka sa Friday, ha? Yun pala, noong Tuesday, wala ka na. Thank you, nanay. Salamat sa lahat. Sa pagtatanggol mo sa akin, sa pagmawalaki mo. Yun lang po. Yung pong nauna ninyong narinig na nagsalita ay isa sa mga anak ng kapatid na malaya na si Cheryl. At yung pong pangalawa, isa sa kanyang mga apo na si Ining. Magandang hapon ho. Bago ang lahat pwede kang palakpakan natin ng aking ina. Palakas loob. Gusto ko lang magpasalamat sa mga nakiramay at nakidalamhati. Gusto ko sanang malaman nyo na ang aking ina sa aking ina, marami akong natutunan. Sa kanya ko natutunang makisama, sa mga kaibigan, pamilya, kamag-anak. The best. At kahit kailan, lagi siyang nakasuporta sa akin. Lagi niya akong tinetext pag marami siyang ulam. Lagi niya akong tinatawagan. Tuwing araw ng linggo, gusto niya sama-sama kami. Minsan hindi ko siya mapagbigyan. Sabi ko, Nay, dami kong gagawin dami kong lalabhan.
medyo nagtatampo sa akin. Nitong huli na banding niya sa akin, text ulit siya. Tutoy, naggawa ko ng macaroni salad. Kunin mo dito. Sabi ko, Nay, bukas na lang. Pagod ako, nag-overtime kami sa pangsyon. Sabi ko ganon. Binabaliwala ako. Text ulit siya kinabukasan, hindi pa rin ako nakapunta. Lakas ng ulan. Pangatlong araw, pinuntahan ko na siya. Pagdating ko, payat-payat niya, ang itim na, kulay talong na. Pero masaya siya nung makita niya ako. Kumain kami. Kumain siya. Nagtaka ko, dami niya nakain. Umorder lang ako ng chami. Chami lang kinain namin, dami niya nakain. Pagkakain namin, sabi ko, Nay, papagupit lang ako. Ay, may gupitan naman pala dun sa kanto. Nagkataon namang dalawa yung ginugupitan. Hinintay ko, ang tagal ko. Hindi ko alam na hinihintay pala ako ng aking ina. Nung dumating ako, nakahiga na siya. Tulog na. Sumigaw na lang, Nay, alis na ako. Hindi ko alam na yun na palang huli na yung pagkikita. Doon sa mga nakalipas na araw, na siya'y nakakasurvive, gusto kong pala salamatan ang savior niya, ang aking kapatid na si Buday, at ang aking bayaw, na bagamat babago pa lamang, napasabak na sa trahedya, ganyan. Hindi ko alam kung paano ko mababawian ng ganon. At sa ganda rin ang entertain niya sa amin, nung pamilya niya, nung kami pumunta ng Pangasinan. Kaya, sa unang meet namin dalawa, medyo nahihiya ako sa kanya. Hindi ko maintindihan kung anong approach ang gagawin ko sa kanya. Kaya bayaw dyan, pasensya ka na sa, kung ako may medyo sa iyo, nahihiya ako sa iyo. At gusto ko magpasalamat sa iyo ng maraming. Lalong-lalo na sa iyo, Buday. At para naman doon sa mga naulila na, 3 pamilya tayo, na Merrick, Corona Merrick, Cabana Merrick, Carmona Merrick, wala na tayong mga magulang, wala tayong dapat pwedeng gawin, kundi magtingin at pagmahala na lang, kung sino yung matanda, siya na lang sundin. At wag nang saklawan ng mga bata pa kung ano man yung problemang pinapasa ng una. Magbigay na lang tayo. Dahil wala na tayong mga magulang. At para doon sa mga pinsan ni inay, salamat ng marami sa inyo. Sa mga kapatid ko, alam ko, mahal nyo din ako, pero huwag sana tayo mag-awatak-watak. At maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. Ang inyo pong napakinggan ay si Jopet, ang pinakapanganay at nag-iisang anak ng ating pong yumaong kapatid na Malaya.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Pastor. Ang hirap mag-umpisa. Ano bang umpisahan ko? Sa mga anak ni Ate Malaya. Tatanungin niyo pa ba kami ng mga pinsan niyo, kung gaano namin kamahal ang nanay niyo? Alam niyo kung gaano namin kamahal ang nanay niyo. Ang mga taga-Lalao, alam niyo ang buhay nila, pero pinipili bigyan ng kaligayahan ang nanay niyo. Kahit walang pamasahe. Totoo yun. Nangungutang para lang makarating sa inyo. Dahil mahal namin ang nanay niyo. Dahil sobrang bait ng nanay niyo sa amin. Sobrang bait ng nanay niyo. At lalong nakilala ko si Ate Malaya, ang kabaitan ni Ate Malaya. Kilala ko na siya nung araw pa. Kahit walang laman bulsa, pipilitin niya na makapagbigay kahit ulam pagpunta namin doon para lamang masaya kami sa pag-uwi namin. At ang hindi ko makakalimutan kung gaano kabait si Ate Malaya nung huling gabi natin sa Lipa. Wala nang tao. Halos natutulog na. Kunti na lang kami. Buday na lang ang kasama ko. May isang grupo, nakikita ko. Andun mga simento pa yata. Magkano binibigay? 20, 40. Yun yung mga trabador doon. Dahil minahal nila si Ate Malaya. Dahil si Ate Malaya, halos walang paborito yan. Lahat mahal, kahit kapitbahay. Tapos yun na nga, nung gabi na yun, ganyan kabait si Ate Malaya. Nagtataka ako, may mga batang maliliit, talagang maliliit. Siguro ganyan lang kaliliit. Siguro 12 sila. Wala nang matatanda Kami na lang dahil papahinga na kami. Nagtataka ako, bakit silang 12 batang maliliit, may 6, 7 years old, 10. Nagtataka ako, una na nandun pa. Sabi ko, ba't hindi pa kayo umuwi? Mamaya na lang po. Gusto nyo ng kape, tinapay, binigyan ko. Okay, laro sila ng baraha doon. 3:00 na, hindi pa umuwi. Nagtataka ako talaga kung bakit hindi umuwi mga bata. Babata pa nagugutom. Bigay uli ako ng kape. 6:00, kailangang umalis kami ng Batangas, ng Lipa, para dalhin dito sa Lucena. Alam mo yung mga bata maliliit, nung nagliligpit kami, paalis na kami. Kanya-kanyang kuha ng walis. Sila ang nagsipaglinis. Tinanong ko kung bakit. Kasi mahal daw nila yung nanay nyo. Yun ang nanay nyo. Hindi ko na po kakahabaan. Sana kung ano yung sa mga pinsan. Kami, 4 na lang kami, 5 kami. Pakitayo nga yung mga pinsan ni Ate Malaya. Pakisuyo lang, Ate Melody, Ate Nini. Pakitayo, Ate Tayo lang dyan. Eto na lang ang natitira sa magpipinsan, kami na lang ang matanda. Sana naman, alam nyo na kung ano ibig ko sabihin, at kayong magkakapatid, kayong magpipinsan, sana kung anong naging samahan namin ni na Ate Malaya at naming magpipinsan, sana kayo ganun din. Yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Lahat halos na nagsalita ay kaanak. Ngayon naman ay ako, si Malaya ho ay kababata ko. Kami lumaki dun sa Juan Luna. May tindahan dun si Chupidong at saka si Chaliling. Doon kami, Audini, kapatid ng nanay ni Malaya. Ay doon kami naglalaro. Siguro mga 5 taon lang kami noon. Uusap kami, ano magiging buhay namin.
kami magkasama sa kindergarten. Nakita ko ang mga litrato namin ng kinder dito sa historical archive ng McGill. Kasama ko rin siya sa DVBS at saka sa junior choir. Ang apat na magkakapatid ay lahat ay choir. Mula kay Marieta, nakasabayan ni Ate Vilma, si Milvia, kasabayan ni Raquel, si Marilyn ay kaalalay ni Ate Bebot at si Malaya. Lahat kami naging choir kay nanay, si nanay ang conductor. Talaga magaganda naman ang boses niya mga magkakapatid. Si Malaya ay nag-aral ng Bible course sa Albay Bible School. Siya ay may mga kasabayan dito, katulad ni Norma Del Mundo, si Amor, taga-saan nga yan? Amor Villegas, si Estelita Garcia, tsaka si Jean Salamat. Ayan. Yan mga yan ay pumunta sa Bicol at nag-aral. Ay hindi ko na lang nalaman kung how they serve after their graduation dahil nag-Maynila na ako at nag-aral, tapos nagtrabaho. Hindi na kami nagkita. Pero nung makita ko siya, ay may asawa na, Mrs. Cabana na siya. At nang magkaroon ng anak, ay ako'y isa sa ninang dito kay Jonathan. Yung kanyang asawa, maraming tinatrabaho. Kaya yung aking graduation picture ng college, ay siya ang nag-laminate. Pinuntahan ako ni Malaya sa bahay. Si Malaya ay bumalik dito, natagpuan daw ni na Eddie. Hindi naman bumalik na natagpuan. Nalaman na narito na uli si Malaya, kaya siya bumalik. Nung siya ay bumalik dito sa atin sa church, dito na, siya ay naging elder, church elder. Yung pong elder ay yung po ang namamahala sa Christian nurture ng mga members. Kaya ho, ito'y hindi ko naaabot, pero naabot ni Malaya. Tapos siya ay nagbalik sa choir. Nung siya ay nasa choir, kami masaya palagi. Gustong-gusto niya yung nagkakantahan at nagkakainan. At kami napunta doon sa bahay niya sa Kalmar. Ay talagang siguro nga ang choir ay rin kumain. Yari namang maganda ni Malaya. Siya ay masayahin tao. At talagang wala siyang iniistorya sa akin, kundi ang kanyang mga anak. At nung siya ay manghanap ng titira sa bahay ni Pastor Ruben Mendoza sa Lipa, si Pastor Mendoza ay nasa Chicago noon, ang pinatira ay ering pamilya ni Malaya, kaya inalisan nila ang Kalmar, pumunta sila sa Lipa. At nung mamatay na si Pastor, parang lumipat na sila ng bahay. At kasi si Marilyn Merrick ay kasabahan ni Pastor Mendoza sa Chicago. Ay lumipat na sila. Doon nagte-text na lang kami hanggang sa malaman ko na siya ay dinadialysis. So sugod kami ng mga choir. Napunta kami doon, isang van. Kasama namin noon ay si Pastor Bobby. Nagkataon naman, ang pastor natin dito ay si Pastor Ase, ay nasa ospital din yun, si Pastor Ase. Ay, hindi pala, yung ama. Ay di nadalaw namin si yung ama ni Pastor Ase, and at the same time, ay taro kami kay Malaya. So those were our happy days. At talagang nakakalungkot na si Cheryl, nag-text agad sa akin nang sabihin niya na wala na si Malaya. Ako every now and then nagte-text ako sa kanya. And lagi niyang imik na ni Malaya na talagang ang laki ng tulong ng kanyang mga anak sa kanya. Mahal na mahal niya. At siya ay lalo na kay Buday. Namba si Buday? Oy, nako.
Sige, Buday. So, yun ang maikling buhay ni Malaya na kitang-kita ko na masaya naman ang kanya. Siya ngayon sa lugar na kanyang kinatayuan ay alam kong mahusay na siya. Ang kanyang mga anak ay may kanya-kanya ng bahay. Sabi niyo nga kagabi, may mga tinda-tindahan na rin kayo at saka may kainan. So, tama rin ang sinabi ni Jopet na walang ibang magtutulungan kundi Diyos. So, yan ang aking naalaala kay Malaya. Meron pa po na magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po yung sister-in-law ni Malaya. Kapatid ko yung kanyang yung maong asawa na si Toti. Sa aming Cabanaclan, ako na lang po ang natitira. So in behalf of Cabanaclan, we extend our deepest sympathy sa pagkawala ng isang Malaya Merrick Cabana. Si Malaya being a sister-in-law, bagamat hindi ho kami masyadong nagkikita kasi kami ho ay may mga kanya-kanya ng buhay, pamilya. Nung mag-asawa po ako ay napalipat na po ako sa Batangas kasi taga ron po yung aking asawa. Siya po yung tipo ng babaeng mahirap makalimutan. Sa taga ng pagiging maghipag namin, kahit kami madalang magkita, tuwing magkikita kami, meron siyang naiiwang magandang alaala o yung paraan ng pagre-raise niya sa kanyang mga anak. Since siya po ay matanda sa akin, marami siyang isinishare sa akin na kung paano ang maging isang mabuting ina sa mga anak. At yan ho, ay napatunayan ko sa mga testimony ng kanyang anak, ng kanyang mga kaibigan. Lalo hong nagtumining sa isip ko na si Malaya is a kind of woman na mahirap makalimutan sa ating buhay. Alam ko kung saan man siya naroroon, masasaya siya kasi kapiling niya ang kanyang mga minamahal na anak na kahit papano bago siya pumanaw sa mundo, ay naiayos niya ang katatayuan ng bawat isa sa kanila. At alam niya na kaya na nilang harapin ang buhay, wala siya. Si Malaya po ay napaka-generous na tao. At kung nga sa mga testify ninyo, ay lalong nagtumining sa isipan ko na si Malaya ay isang babaeng mahilig mag-ampon. Nagtayo yan ng tindahan sa Lipa. Parating nahingi ng pandagdag na puhunan doon sa kanyang anak na si Buday. Wala na ng tinda, dagdag ang puhunan ko. Paano hindi mawawala ang puhunan? Ipinamimigay. Sa lahat ng mga doon, yung mga nakakain sa kanyang mga worker sa Lipa, pinapakain niya na libre. Binibigay niya yung kanyang mga stock ng mga dilata. Kasi indigent, kapos. Doon po masayang-masaya si Malaya at napulpil niya ang kanyang pagkatao sa mga ganong paraan. So, nung siya po'y mawala na, umiiyak po ang buong St. Joseph Subdivision sa pagkawala niya. Napakalaking kawalan sa kanila ang pagkawala ni Malaya sa kanila. Si Malaya po ay masaya na. Maraming salamat, Malaya. At isa pa po palang hindi ko makalimutan. Nung last Friday po, November 1, hindi po siya nakarating doon sa libing sa sementeryo. Nagkausap kami. Sabi ko, papasya lang kita diyan, magkikita tayo.
Tuwan-tuwa siya. Sabi ko, sige, Friday. Kapa Friday, kasi ako ho ay diabetes. Medyo lobat parate. So, pag malakas ho ang aking pakiramdam, nagpipilit po ako. Nagsabi ako sa kanya ng date last Friday. That was November, ano ba yun? Last Friday of November. Hindi ho ako nakarating kasi ang aking blood sugar is 400. So, lobat ho ako. Ayaw akong payagan ng mga anak ko na magbiyahe. Tumawag ho yan. Tawag ng tawag. Yung aking cellphone, naiwan ko sa kwarto. Hindi niya ako makontak. Humanap siya ng paraan para niya ako makontak. So, yung isa kong anak na tawagan niya, ang tagal po namin nag-usap at doon ko nga po nalaman, isinyer niya sa akin na yung ang kanyang mga anak ay na lumipat na. Lahat-lahat na nangyari sa kanya nung panahong hindi kami nagkikita ay binalita niya sa akin. At ang sabi pa niya, pumunta ka naman dito sa akin at baka tayo hindi na magkita. Sabi ko naman, oo, pabayaan mo. At tayo na lang dalawa ang natitira magkikita tayo. So, the following Tuesday or Wednesday, nagulat na lang po ako nang i-text ako ni Cheryl na wala na si Malaya. So, kaagad-agad po ay nagpunta ako sa kanya ng umagang yun para ma-fulfill ko yung pangako ko sa kanya na kahit huli na, ay dumating ako sa kanya. So, Malaya, thank you very much for being a kind woman. Maraming salamat sa breeding mo sa mga anak mo. Alam ko, kahit na wala ka na, kayang-kaya nila ang buhay. Magiging masaya at successful sila. At my personal thank you to Buday kasi alam ko napakalaki na sakripisyo mo sa pamilya mo. Taas ang kamay ko sa iyo, anak. Pagpatuloy mo yan. At si God ay may nakalaang reward para sa mga taong katulad mo. And then again, Malaya, see you later. Thank you po. Meron pa po sa kapamilya na wala na po. Okay. Tayo po mga kapatid ay magkakaroon po ng isang tanging paghahandog. Ano po? Yung pong malilikom na mga handog, ito po ay ating ipagkakaloob sa pamilya ng ating pong yumaang kapatid na Malaya.
Atin pong inaayahan ang isa sa inyong pamilya para tanggapin po yung mga kaloob na nalikom dito po sa taas. Maraming salamat po sa lahat ng nakiramay, sa lahat po na nakadalamhati. Nanay, mamimiss ka namin. Mahal na mahal ka namin, Nanay.
naanyayahan ko po ang anak na panganay ng kapatid na Yumaong Malaya para po sa katagunan ng kanyang pamilya. Inuulit ko po, maraming salamat po sa mga nakiramay, sa mga pinsan niyan, taga-Bliss, sa mahal kong biyanan na naririto ngayon, sa aking kapatid na si Buday at aking bayaw na si John, mga pinsang ko, sina Marie, Twinkle, pinsan Jojo, Joel, maraming salamat sa inyong lahat. At sana huwag tayong magwatak-watak na magkakamag-anak. Maraming salamat. Tayo po ay tumayong lahat at pakinggan ang banal na kasulatan. Maaari din po nating buksan ang ating banal na kasulatan sa Ebanghelyo ayon kay Juan, 14, talata 1 hanggang 6, unang Tesalonica 4, talata 13 hanggang 14, at pahayag 2, talata 10. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. At na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya nito, Mama, noon di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa unang Tesalonica, ang kabanata 4, mga talata 13 hanggang 14. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na, nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus kasama sa Kanya. Sa pahayag, kabanata 2, ang talata 10. Huwag mong katakutan ang mga pag-uusig na malapit mo nang danasin. Tandaan mo, ipabibilanggo ng dyablo ang ilan sa inyo bilang isang pagsubok. Magtitiis kayo sa loob ng 10 araw, manatili kang matapat hanggang kamatayan, at ipagkakaloob ko sa inyo ang putong ng buhay. Tayo po'y magsabi ng amen sa pagkakarinig ng bahagi ng banal na kasulatan. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu buhat pa sa una mula ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. Makakaupo na po ang mga kapatid. God is good. All the time. Tayo po ay mayroong patuloy na buhay na tinatanggap mula sa Panginoon.
At ang buhay na ito ay ating pong ipinagpapasalamat. Tayo po sa gitna ng kalungkutan at pagdadalamhati ay tumatanggap ng banal na kapayapaan at katatagan. At ito ay dapat nating ipagpasalamat sa ating mabuti at matapat na Diyos, ang ating magulang. Para po sa buong sambahayan, maging sa angkan ng Merik, ng Kabana, tanggapin niyo po ang panalangin ng buong kapatiran ng Magil Memorial Church upang sa gitna ng inyong kalungkutan at pagdadalamhati ay ang banal na patnubay at katatagan ng ating dakilang Diyos at ng banal na Espiritu ang inyong patuloy na madama. Naririto ang inyong mga mahal sa buhay, mga kamag-anak at mga kaibigan. Ang kanilang presensya, ang inyong pong presensya ay buhay na patotoo na ang Diyos ang siyang patuloy na umaakay sa atin upang maigdadama ang kanyang banal na pag-ibig sa pamagitan ng ating taos-pusong pakikiramay. Buhay ka pa? May misyon ka pa? Sabihin niyo po sa inyong katabi, ano ang iyong misyon? Alam po ninyo, doon sa mga nakasusubaybay sa CNN, sabihin nga po natin, CNN. Ang CNN po ay isa napaka-popular na cable news network sa buong mundo. Marahil tayo ay sumusubaybay din sa napaka-popular na programa nila na naghahatid po ng mga balita kung ano ang nangyayari sa buong mundo. Subalit, nito lamang pong araw ng linggo, doon po sa California, sa United States of America, muli ay iginawad ng CNN ang kanyang pagkilala sa isang natatanging tao, isang ordinaryong tao, upang kinalin at parangalan bilang Hero of the Year, CNN Hero of the Year 2012. At siya po ay isang babae. 29 na taong gulang pa lamang siya. Ang kanyang pangalan ay si Puspa Basnet, isang Nepalese woman. Ang tawag sa kanya ng kanyang mga tinutulungan ay si Mamu. Opo, ito pong si Puspa Basnet na isang babae na tiga Nepal ay napakabata pa. 29 na taong gulang at simula noong 2005 ay sinimulan niya ang kanyang pagtulong, pagmamalasakit sa mga bata. Inaruga niya ang mga bata, lalo't higit ay yung mga anak ng mga nakabilanggo. Dahil sa Nepal, dahil sa kanilang kahirapan at kawalan ng kakayahan upang i-provide ang mga pangangailangan ng lalo't higit ng mga anak ng mga nakakulong, at kung wala pong gagabay o guardian, isasama na sa bilangguan. Doon na rin titira. Pero yun ang misyon ni Puspa Basnet, na ang lahat ng mga bata na walang mag-aaruga, na ang mga magulang ay nasa loob ng bilangguan, ay kanyang alagaan. At dahil dito, bilang isang ordinaryong babae, siya ay itinanghal bilang CNN Hero of the Year. Ito pong 2012. Sabihin po natin sa ating katabi, anong iyong misyon? Ang bawat isa sa atin ay may misyon sa buhay. Hindi kinakailangan na maging tanyag tayo o kilala sa lipunan
Subalit kung hinipo natin ang buhay ng ating mga kapwa, lalo't higit ang mga malapit sa atin o ang nasa ating paligid, tayo ay nakatutupad ng banal at dakilang layunin ng Diyos na ipinagkatiwala sa ating buhay. Sabihin po natin, Malaya is my hero. Mahina yata. Narinig natin kanina, no? Kung paano inaruga ng ating kapatid na Malaya yung mga bata. No? Sa iba't ibang pagkakataon, sa iba't ibang sitwasyon, yung kanyang kakayahan, kung ito man ay limitado, nagkaroon pa nga po siya ng karamdaman, hindi naging hadlang upang ganapin niya ang kanyang misyon. Alam natin, simula nung siya ay maging magkaisip at maging bahagi ng Magil Memorial Church bilang isang kabataan, kanyang inialay ang kanyang buhay sa CYF, sa simbahan, sa choir, hanggang maging elder, naging Bible woman. Narinig natin na nag-aral sa Bible School doon sa Albay, yan po ay sa Bicol. Medyo may kalayuan din yun dito. Ang kanyang misyon ay matapat niyang ginanap. At ito ay buhay na buhay sa mga mananampalataya na naging bahagi ng kanyang buhay dito sa Magil Memorial Church at sa pamayanan na pinagtalagahan sa kanya ng Panginoon. At lalo at higit ay sa pamilya, sa angkan ng Mary Cabana at ng mga tao na naging bahagi ng kanyang buhay. Lahat tayo ay dumarating sa mga pagsubok ng buhay. Subalit, paano nga ba tayo magiging matatag at patuloy nating maisa sa buhay at magagawa ang banal na misyon na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon? Inihahanda tayo ng Panginoon upang anuman ang kahirapan na dumarating sa ating buhay, patuloy na mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok at ang paghahanda sa atin ng Panginoon sa pagharap sa mga matitinding pagsubok ng buhay ay kung papaano natin siya niyayakap, kung papaano natin patuloy na isinasaayos ang ating kaugnayan o relasyon sa ating Diyos. At kung mayroon tayong magandang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating pakikibahagi sa buhay ng iglesia at sa buhay ng ating kapwa sa diwa ng paglilingkod, katulad ng ating nasaksihan sa buhay ng ating kapatid na Malaya, hindi natin ituturing na ang pagsubok ay isang parusa ng Diyos, kung hindi ang pagsubok ay isang biyaya ng Diyos, sapagkat sa pamagitan ng ganong karanasan, naruroon ang katatagan at kahandaan na sumunod sa kanyang banal na kalooban upang maganap ang kanyang misyon. Pinalakpakan po natin ang ating kapatid. Yun po ay sa pamagitan ng pangunguna ng kanang panganay na anak. Pinalakpakan po natin ang ating kapatid na Malaya at nauukol lamang na siya ay palakpakan natin. Sapagkat sa mga nagtapat sa Diyos hanggang wakas, naruroon ang tagumpay. Naruroon ang putong ng buhay. Walang anumang bahid ng kabiguan sa sino man na nagtapat kahit sa gitna ng kahirapan at mga pagsubok. Nagtapat upang sundin ang banal na kalooban ng Diyos. At ang ating kapatid ay dapat nating parangalan, kilalin bilang bayani ng pananampalataya sa ating buhay, sapagkat mananatili ang kanyang kabayanihan, bunga ng kanyang pananampalataya, at ito'y tinaglay niya hanggang kamatayan. Kamatayan na hindi humantong sa libingan, kung hindi kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan. Yan po ang pag-asa ng mga anak ng Diyos. Ang buhay ay hindi nagtatapos at hahantong sa libingan,
kundi bagkos there is life after death. There is life after death. At ito po ang pag-asa. At ito po ang biyaya na kaloob ng Diyos sa kanyang mga anak at sa bawat isa sa atin na tumanggap sa ating Panginoon bilang ating tigapagligtas at Panginoon. What is your mission? Ano ang iyong mission? Nais ko po na patuloy na palalahanan ang pamilya ng Merrick at Cabana bilang isang mananampalataya, bilang isang babae ng Panginoon, ang inyong magulang, ang inyong lola, ang inyong tiyahin, ang ating kapatid na Malaya, meron siyang damdamin na maglingkod sa Panginoon upang ibahagi ang banal na salita ng Diyos. At ito ay ating pong napatunayan at nasaksihan sa pamagitan ng kanyang pag-aaral sa banal na kasulatan doon sa Bible School. Siya po ay nasa piling na ng Panginoon. Aking pong pinapaalala sa ating lahat na ang isa sa kanyang legacy na maaari po nating ipagpatuloy ay ang pananampalataya na may kahandaang maglingkod sa Panginoon. Maaring sa choir, ang mga apo at mga kabataan ay sa Christian Youth Fellowship at hanggang sa pagiging manggagawa ng Diyos. Kung meron po na mga apo, na mga kabataang lalaki at babae, ang ating kapatid na Malaya, akin pong pinapaalala sa inyo na kung mararamdaman ninyo na tatawagin kayo ng Panginoon upang maging pastor, upang maging diaconal minister, upang maging misyonero at ebanghilista, upang maging Bible woman, tigapangaral ng salita ng Diyos, ito ay isang pagpapala para sa inyo at isang kapahayagan kung ito ay inyong tatanggapin at diringgin ang pagtawag sa inyo ng Panginoon, isang kapahayagan ng inyong patuloy na pagyakap sa buhay at pananampalataya ng inyong lola, ng inyong magulang, ang ating kapatid na Malaya Mary Cabana. Sabay-sabay tayo magsabi, to God be the glory. Amen. Tayo pong lahat ay magstayo. Ating ipahayag at pagtibayin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya kami na ang pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo ay nagpapatunay na napagtagumpayan na ang kapangyarihan ng kamatayan at nagbigay ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. At kami ay tumatanaw sa kanyang muling pagbabalik ng buong kaganapan at kaluwalhatian upang gawing bago ang lahat ng nilikha at ipunin ang lahat ng sumasampalataya sa ilalim ng kanyang kaharian. Amen. Makakaupo na po ang mga kapatid.
Naanyayahan po natin ang mga kamag-anak, ang mga anak, mga manugang, mga apo ng ating kapatid na malaya na dumako po rito sa tabi ng kanyang labi. Ang tatlong ito ay mananatili, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Subalit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Patuloy ninyo na pagtibayin sa inyong buhay ang wagas at dakilang pag-ibig na pinadama sa inyo ng inyong minamahal na ina, lola. Naririto sa ating kalagitnaan ang kanyang labi. At sa ating pagtunghay sa kanya sa mga sandaling ito, patuloy nating itaas sa Panginoon ang ating panalangin ng pagpapasalamat at pagtatalaga na ang magandang halimbawa ng kanyang buhay at pananampalataya at pagsasabuhay nito ay inyong patuloy na tataglayin ng sama-sama, ng nagkakaisa bilang isang sambahayan na kanyang pinaglaanan ng kanyang buhay upang manatiling buo, masaya, nakakaunawaan at naglilingkod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na aming magulang, pinupuspos po ninyo ng kabanalan, ng kapayapaan, ng katatagan, ang sandaling ito sa pamagitan ng pag-akay, sa pamagitan ng patnubay ng banal na Espiritu. Nadarama po ng bawat isa po ninyong mga anak. Simula po sa sambahayan ng aming kapatid na malaya at ng bawat isang nasa loob ng santuaryong ito, ang inyong nga pong banal na presensya at pangunguna. Aming pong sama-sama na itinataas sa inyo at ibinabalik ang malaking kagalakan at pagpapasalamat po namin sa buhay ng inyong anak na tinawag nyo na sa inyong tahanan. Malaking kagalakan at pagpapasalamat sapagkat alam po namin na hindi nasayang ang kanyang buhay. Ang mahabang taon ay pinagkaloob nyo po sa kanya. Kahit sa gitna ng maraming mga pagsubok at kahirapan, ito ay naging bukal ng katatagan at hamon at inspirasyon para sa marami upang magpuri at magpasalamat sa inyo at magpatuloy aming Panginoon ng mga banal na gawain na iniaatang at itinatalaga ninyo sa bawat isa at lalo tigit sa halimbawa ng aming kapatid na malaya. Panginoon, sa mga panalangin ng pagpapasalamat ng kanya pong mga anak, mga manugang at mga apo, maging ng kanyang mga kapatid at kamag-anak. Tanggapin niyo po ito, aming Panginoon, sa aming pagpapatibay na ang kanyang magandang halimbawa sa pananampalataya sa loob at labas ng tahanan at iglesia ay aming pong babaunin at tataglayin upang kami rin naman ay maging pagpapala para sa marami. Panginoon, salamat po sa inyong biyaya ng pagliligtas. Ang kaligtasan ng pinakadakilang kaloob po ninyo sa inyong mga nilikha. Sa bawat isa sa amin, aming Panginoon, aming pong sinusuko na muli sa inyong aming buhay, pangunahan niyo po kami, kayo ang siyang maghari sa aming buhay, sa aming mga sambahayan, upang kung kami, aming Panginoon, ay tawagin na po ninyo, tunay na nakalaan para sa amin at nakahanda kaming tanggapin ang putong ng buhay. Maraming salamat po, aming Panginoon,
sa buhay ng aming kapatid at inyong anak na malaya. Ito po ay aming patuloy na itinataas at tinatalaga sa inyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus, tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Paliwanagin, tayo pong lahat ay magstayo at awitin ang doksolohiya. Papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Pagbigay sa inyo, ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Purihin po ang Panginoon. Pagpapatuloy po natin ang ating gawain ng pagtatalaga at paghahatid sa labi ng ating kapatid na malaya doon po sa libingan. Pakidala lamang po ang ating liturhiya na inyong hawak-hawak hanggang sa Memorial sementeryo Park. po. Tayo po ay magsama-sama patungo po sa Memorial Park.